Hello sa inyo! Alam nyo, minsan, ang mga pinakasimpleng bagay tulad ng pagkain sa mesa natin ay may mga bitbit na kwentong napakaganda. At ngayon, yan mismo ang gagawin natin. Sasamahan ko kayo sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan para alamin ang alamat ng kamote. Naitanong nyo na ba sa sarili nyo habang kumakain? Saan nga ba galing itong nasa plato ko? 'Di ba? Kasi bawat butil ng kanin, bawat piraso ng gulay, may sariling pinagmulan, may sariling alamat, at isa sa mga alamat na yan ang bubuksan natin ngayon. O sige, simulan na natin ang kwento. Ang unang hinto natin, isang payapang nayon. Dito magsisimula ang lahat. Noong unang-unang panahon, sa isang lugar na, alam mo yun, malayo pa sa ingay ng syudad, isang lugar kung saan ang kalikasan pa talaga ang nasusunod. May isang nayon na para bang kinilinga mismo ng kalikasan. Imagine nyo to, yung mga ilog, sobrang linaw at puno ng isda. Yung mga bukirin, laging berde at grabe, parang hindi nauubos yung ani nila. Talagang napakasagana. At syempre, ang mga nakatira dito, puro mabubuti ang puso. Yung tipong laging nagtutulungan, bayanihan kumbaga. Tahimik lang ang buhay nila, payapa, at laging mapagpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap. Pero alam naman natin, 'di ba? Sa mga kwento, yung kapayapaan madalas hindi nagtatagal dahil dumating na nga ang pagsubok ng tadhana. Ayun na nga, biglang-bigla nagbago ang lahat. Yung masaya at payapa nilang pamumuhay, biglang sinubok ng tadhana. At hindi lang to basta-bastang pagsubok ha. Ito yung tipo ng pagsubok na hindi lang katawan ang susukatin, kundi pati na rin ang kaluluwa at pananampalataya nila. At grabe yung paglala ng sitwasyon. Ganito kabilis nangyari. Unang taon pa lang, tagtuyot, as in tuyot na tuyot. Nagbitak na yung lupa. Pagpasok ng ikalawang taon, dahil sa tagtuyot, wala ng ani. At pagdating ng ikatlong taon, yun na. Yung pinakamatinding bangungot nila, nangyari na. Taggutom na sa buong nayon. Nako, yung dating masayang nayon, biglang nabalot ng lungkot. Wala ka nang maririnig na tawanan. Ang makikita mo na lang, mga taong gutom, mga matang walang pag-asa. Habang paunti ng paunti yung pagkain nila, isa na lang talaga ang kinakapitan nila, ang pag-asang magkaroon ng himala. At dito na nga papasok yung biyaya mula sa lupa. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, may isang panalangin na diringin. Dito na magbabago ang lahat para sa kanila. So, may isang pinuno sa nayon, isang matanda na hindi na makatiis sa nakikita niyang pagdurusan ng mga kababayan niya. Ginawa niyang huling bagay na kaya niyang gawin, lumuhod siya at nag-alay ng isang panalangin. Isang panalangin na galing talaga sa puso, humihingi ng pulong sa kalangitan para mailigtas ang kanyang mga tao. At may sumagot, isang tinig mula sa itaas na tila bumulong sa kanya. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang sagot ay nasa lupa. Diyan ninyo matatagpuan ang regalong bubuhay sa inyo. Kinabukasan, laking gulat ng lahat. Kasi sa gitna ng tuyong-tuyo at bitak-bitak na lupa, may nakita silang isang kakaibang halaman. Isang baging na gumagapang at ang mga dahon matingkad na berde. Isipin mo, yun lang yung kulay ng buhay sa gitna ng patay na luta. At yung halaman na yon, yun ang naging simbolo ng pagsilang ng pag-asa. Tara, alamin natin kung paano nga ba nila na-discover yung himalang dala nito. So paano nila nalaman? Siyempre, una, napansin nila yung kakaibang halaman. Tapos, dahil sa pagtataka, sinubukan nilang hukayin yung lupa sa ilalim. At doon nila nakita, may nakatago palang lamang ugat. Medyo kinakabahan pa sila, pero sinubukan pa rin nilang lutuin at tikman. At nung tinikman na nila, wow! Matamis, masustansya at saktong-sakto para sa mga gutom nilang tiyan. Sa sandaling yon, alam na nila, nasagot na ang mga dasal nila. Ito na yung biyaya. Kaya naman, bilang pagkilala at pasasalamat, binigyan nila ito ng pangalan. Tinawag nila itong kamote. Naging simbolo ito hindi lang ng kanilang kaligtasan, kundi ng panibagong pag-asa para sa buong nayon nila. Ang ganda ng kwento, no? Pero hindi lang to basta kwento kung saan galing ang kamote. May mga aral dito na kahit gaano nakatagal, importante pa rin hanggang ngayon.
At siguro, ang pinakamalaking aral dito ay yung tungkol sa pagtitiiga. Yung tibay ng loob na kahit gaano kahirap, kahit parang wala ng pag-asa, kumakapit ka pa rin kasi naniniwala ka na darating din ang tulong. Bukod sa pagtitiyaga, ano pa ba ang tinuturo sa atin ng kamote? Una, na ang pananampalataya pwedeng-pwede pa ring mamulaklak kahit sa tuyong lupa. Pangalawa, mahalaga ang pagiging mapagkumbaba, mayaman ka man o mahirap. Pangatlo, yung mga biyaya minsan nanggagaling sa mga lugar na hindi mo inaasahan. At syempre, ang pinaka-importante, yung lakas ng pagkakaisa. Yan ang susi para makalampas sa kahit anong problema. Kaya, heto ang iiwan kong tanong para sa inyong lahat. Sa buhay natin, kapag dumating yung mga panahon na parang ang lahat ay tuyot at walang pag-asa, saan ka hahanap, saan ka maghuhukay para matagpuan ang sarili mong kamote?